Hello sa inyo mga kasari, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, may konting yaw-yaw na naman ako sa inyo, konting hinanaing about dito sa card na to from Jim's Grocery. Siguro yung iba sa inyo mga kasari hindi pa nakakapamili dito, ewan ko kung nationwide na ba ito or dito pa lang sa Luzon meron nitong Jim's Grocery. So, ito ay wala pa nga yatang 6 months sa akin itong card na to or wala pa ring 1 taon. So, ito guys, hindi to libre. Inabail ko to dahil napag-isipan ko, lagi naman ako sa kanila namimili. Akala ko nung una maganda ang kalalabasan or magagamit ko talaga siya pero palala ng palala habang tumatagal. Tapos, ito, inabail ko to for 150 pesos. At talagang ang binigay lang talaga nito sa akin mga kasari ay stress. As in talaga sinasabi ko na siya sa cashier na nai-stress lang ako dyan. Pwede ko na bang ipa-close yan? Ito, sabi ko kung pwede ko nang ipa-close. Kasi nakaka-stress pag hindi pumapasok mga kasari yung points. Yung alam nyong nag-expect ka na ganyan nakalaki yung points mo. Pero kada pamili mo is nasasayang lang yung mga points na ine-expect mo na papasok dito kasi nga imbes na madagdagan is pabawas ng pabawas yung points natin. So ito guys is from Jim's Grocery Suki Rewards Card. Ayan, 150 pesos at ang nare-redeem ko pa lang po dito is 100 pesos. Kasi po meron po silang policy na kapag hindi po naka 100 pa is hindi mo daw pwedeng i-redeem. Kasi last time sa Pure Gold, nung nag-Pure Gold kami ni partner, 60 pesos yung points ko doon. Lagi ako nagre-redeem. Kahit wala pa siyang 100, pwedeng i-redeem. Wait lang guys. So, meron lang bumili mga kasari. Alam nyo ba, dumating sa point na hindi dumadating 'di ba yung points, tapos nakikita ko sa resibo kada pamili mo kasi makikita mo yung nadadagdag na points. Imbis na madagdagan, nagre-remain pa din siya na nagre-remain hanggang sa ilang resibo na yun nakalipas. Sa inis ko at sa mga kasari, iniiwan ko doon na naka-stapler yung pagkakasunod-sunod nung resibo, tapos sabi ko i-check nyo na lang po, hindi pumapasok yung points. Pero kapag namili ulit kami ni partner, tapos nakuha ko na yung bagong resibo, ganun pa rin guys. Yung sinasabi nila na idadagdag na lang, sige po ma'am, ayusin namin, idadagdag na lang po namin yung hindi pumasok na points. Tapos kapag nakapamili na kami ni partner, nakuha na yung bagong resibo, ganun pa rin, hindi pa rin nadadagdagan. So talagang ang binigay sa akin ito, imbis na matuwa ako, nalugi pa ako. Kasi hindi ko mabawi yung 150 pesos na ibinayad ko dito, maka-avail lang ako. 'Di ba mga kasari? So, meron pa silang kailangan ko na daw palitan to, kumbaga i-upgrade kasi may bago na sila. Tapos nung tinanong ko, libre ba yan? Hindi po, may bayad po na 200 pesos. Sabi ko, paano yan? Hindi ko pa nga yung 150 na ginastos ko dito, hindi ko pa nababawi. Tapos may panibago na naman, 200 pesos. Tapos inis na talaga ako mga kasari. Kasi nga, yung points, kada pamili, siguro nga sila naiinis na sa akin kasi panay reklamo ko. Pero ako talaga kapag ganyan mga kasari na alam kong may mali, hindi talaga ako nagpapatalo as in. Kapag alam kong may mali sa pamamalakad or mali na ginagawa or hindi maayos. Kasi last time guys, nainis din ako kasi meron akong contact number dun sa kanila. Ang ayos-ayos ng approach ko. Tapos, yung approach nung nag-reply sa akin na taga dito sa Jim's Grocery ay hindi maayos. Parang sila pa yung matapang. So, nainis ako nun, pinatulan ko sa text. Sabi ko, next time ayusin nyo yung parang pakikitungo sa customer, ganto ganyan. Hindi yung parang pinipilit pa rin, mali na nga pinipilit pa rin. So, ayun guys. Kaya, ayun. Dati puring-puri ko tong Jim's Grocery, 'di ba? Lagi ko nabablog. Ngayon hindi na ako masyadong namimili. Simula nung nagka-grocery, siguro mga 1 month nang may grocery dito sa Amadeo, is hindi na ako masyadong namimili. Dati
sa 1 week, nakakatatlong beses kaming mamili ni partner or 4 pa nga. Pero ngayon, kahit once a week, madalang na. Kasi nga, kapag nainis ako sa isang pamilihan, hindi na talaga ako umuulit. Parang yung dati dito, yung naglalakad ako dati sa may Bukluran, papasok dito sa Baliti Falls. Meron dyang kulay green na napamimilihan. Naasar din ako kasi kada pamili ko may mali sa resibo. So sabi ko, last na to. Kasi nakakapagod ding magpabalik-balik mga kasari at mag-complain. Kaya ayun, hindi na talaga ako bumalik at namili sa kanila. So eto, siguro naman mamimili pa ako sa kanila. Kasi yung points ko dito mga kasari, dapat 170 plus na dati pa. Siguro nakasampung pamili na ako na ang lalaking amount. Pero yung 170 plus, naging 160 plus. 60 plus na lang kasi nakapag-redeem ako ng 100. Yung 60 plus na yun, tapos ang dami na akong times na namili, hindi pa rin nadadagdagan. So, yun talaga yung hinanain ko dito sa Jim's Grocery. Ayan. Yung last resibo nga hindi malinaw kasi yung ang nakalagay lang is yung points na na-earn. Tapos yung na-redeem, tapos yung basta ang gulo ng resibo nila. And, ayun, kaya madalang na kaming mamili ni partner sa kanila kasi nga nakakainis, kumbaga. Tapos yung mga cashier, hindi pa sila maayos makitungo sa customer. Ayaw nilang pakinggan ng maayos yung mga namimili sa kanila. Tapos medyo may pagka, last time kasi namili kami sa kanila, merong nagpapapalit. Tapos hindi maayos yung pag-ano nila dun sa nagpapapalit ng pera. So, ayun, dun ko nakita yung pamamalakad dito sa Jim's Grocery. Oo nga, medyo mura yung mga paninda nila, pero kung hindi naman maayos yung pagmamanage, hindi maayos yung buong shop or pamilihan na to, is wala ring mangyayari. Aayawan din ng customer. Kasi ito, hindi siya libre, hindi katulad ng kay Aling Puring sa Pure Gold na kahit hindi man pumasok yung points, okay lang kasi wala ka naman binayaran. Dito mga kasari, 150 yung binayad ko. Tapos yung points hindi papasok. 100 pa lang yung nababawi ko. Tapos kailangan na daw i-upgrade na to nito kasi may expired. 'Di ba? Upgrade. Tapos magbabayad ka ulit ng another 200. Paano mo mababawi yung ginastos mo dito? Paano kung mag-avail ulit ako ng 200, yung tag 200 na bagong card? Tapos yung points naman kada pamili hindi nadadagdagan, nababawasan pa. So, 'di ba? Nonsense, 'di ba? Kaya mga kasari, ayan, di ko na masyadong ini-stress ng sarili ko dito. Yan, nung last time na namili kami ni partner, sabi na lang sa akin ni partner, pumasok man o hindi, bahala na. Huwag ko daw i-stressin yung sarili ko dito. So, sabi naman ni mother, minsan 'di ba kasama ko siyang mamili, wag mo i-stressin din yung sarili mo, ang mahalaga nakapamili ka, may paninda ka. So, ayun nga, 50 pesos na lang naman yung lugi ko dito. So, maging aware na lang kayo guys kapag nagkaroon ng Jim's Grocery sa lugar nyo. Maging aware kayo, lagi nyo tingnan yung points. Ayan, kung pumapasok ba or hindi. Kasi hindi talaga maayos. Siguro, ewan ko kung meron ding nakapag-avail ng ganito dito sa lugar namin. Kung meron din silang kung chine-check nila yung points. Kasi nga sayang din lalo na kung malakihan yung pinamili. Sayang din yung points, 'di ba? Imbis na nabawi mo na yung ginastos mo, walang nangyayari. So, yun lang naman mga kasari ang ma-share ko sa inyo. Thank you so much sa pakikinig and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!